Nung high school ako, I'm not sure kung makakapag-aral ba ako. Kasi yung parents ko, hindi naman sila yung ganong masasabi mong mayaman na may kaya. Kasi dati inisip ko kung anong school yung papasukan ko, anong kurso ba kukunin ko. Kasi lahat yun, wala akong idea. Basta ang gusto ko lang, that time is makatapos. Nung high school kasi parang hindi ko isinasaisip kung ano yung gagawin ko sa college. Parang sige, bahala na kung ano yung ibigay sa akin. Kumbaga go with the flow lang ako. Hindi ko po talaga alam kung paano matutustusan ng pamilya ko yung pag-aaral ko. Kasi yung kuya ko panganay, tatrabaho siya sa isang kumpanya kung saan yung kinikita niya sapat lamang para tumulong sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Nung gumraduate ako ng high school, nag-apply ako sa iba't ibang universities. Medyo kinakabahan ako noon kasi feeling ko hindi kasya yung sweldo ng papa ko bilang driver. Tapos yung mama ko housewife lang. Feeling ko hindi kasya yung sweldo niya para tustusan yung tuition namin kasi apat kaming magsasabay-sabay na magka-college na. Nung nanay ko noon, meron sariling sari-sari store, kung saan naman yung kinikita namin, tumutulong lang din sa pangailangan namin sa pang-araw-araw. Kung tutuusin, hindi talaga siya sasapat para makapag-aral ako. Yung kuya ko pong pangalawa, nagtatrabaho siya sa bukid ng lola ko. Tumutulong siya doon kung saan binibigyan siya ng kaunting kita para na rin panggastos, pambigay din sa nanay ko. Yung papa ko magsasaging, nakikita siya na saging doon sa bayan, sa bangketa. Actually, ano lang yun sidewalk vendor sila. So pag may parak, yun tatakbo. Nung time na yun, nung high school ako, tumutulong din ako sa papa ko noon magtinda ng saging sa bayan. Kasi yun, nakasanay ako na talaga na pagka may gusto kong gawin, kailangan magsakripisyo talaga. Even nung elementary ako, para lang makatapos, nagtitinda ako ng pandesal noon, nung time na yun. Naalala ko pa nung bata pa ako, kailangan kong pagkasyahin yung 5 pisong baon ko sa 2 araw. So, lagi kong binibili is lugaw na halagang 3 piso. Para ma-survive ko yun, bumibili ako ng candy na halaga 5 piso tapos binibenta ko siya sa 6 na piso para sa unang araw may lugaw ako tapos kinabukasan meron pa ulit. Nung nag-aaral ako, yung bahay namin dati hindi pa ganun kaayos. Yero-yero pa lang yung bubong, tapos parang mga kahoy-kahoy pa lang yung mga dingding, kortina, tsaka cabinet yung division para sa mga kwarto-kwarto namin. Pag may bagyo, pag gabi, parang nangangamba kami na baka mamaya bigla na lang babaha sa sahig, may tumutulo-tulo na. And yung pinakamahirap sa lahat is yung humanap ng father figure. Kasi lumaki ako na hindi ko nakikilala yung tatay ko. Yun yung pinakamahirap sa lahat kasi pag recognition, pag high school, hindi ko laging ang umattend doon yung lolo't lola ko o kaya yung mama ko. Tapos nakikita ko yung mga kaibigan ko na yung tatay nila yung sumasama sa stage. Ang hirap kasi yun yung kumbaga parang may kulang sa akin. Lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko kasi ang swerte nila kasi may tatay sila. Sinusuportahan sila. Una, financially, tapos pangalawa, emotionally. Ang hirap kasi kung kayo kasi lalo na lalaki pa ako. Ang hirap magkaroon ng gap. Yung tinitake ko lang siya as challenge palagi kasi ayokong panghinaan ng loob na ayoko yun yung maging rason para mabigo ako. Gusto ko pa kasi bigyan ng magandang buhay yung lola ko kasi malaki yung utang na loob ko sa kanila. Tapos ayokong biguin yung pangarap sa akin para sa akin ng pamilya ko. Sila kasi yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Dati nung
anak. Dalawa pala sila ng dad ko. Nag-work talaga siya. Maganda talaga yung work niya sa isang magandang company. Tapos, nung pinanganak na ako, nag-decide na lang siya na pagtuunan na lang ako ng pansin. Feeling ko, ako yung dahilan kung bakit ganito kami ngayon. Kaya feeling ko gusto ko, ako din yung maging dahilan para makaahon kami ulit na tapos alam ko din kasi na yung mom and dad ko hindi kasi sila nakatapos ng college. So, bukod sa gusto kong makaahon, gusto ko rin makamit yung dream na yung college diploma na hindi nila nakuha. At least sa first child nila, makuha naman yun. Na parang on their behalf, ako yung makakakuha ng dream na yun. So finally, ayun. May times na nararanasan po namin ni nanay na hindi po kami makabili ng 1 kilong bigas sa isang araw. Minsan po, yung pera po namin, pag naibibigay po ni nanay dito sa akin, sa kailangan ko sa school, sasapat na lang po para makabili ng kalahating kilong bigas sa isang araw. So, yun po, yung pakiramdam po na alam ko naman pong kaya namin, pero bakit po nangyayari sa amin yun? Alam ko naman po na kaya ko naman pong tulungan si nanay, pero masyado pa pong maaga. Dahil hindi pa naman po ako pwede magtrabaho kasi hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Nararanasan po namin na yung ulam na kinakain namin sa umaga, kailangan namin tipirin para makaabot siya sa tanghali. Yun, maraming nangyari. Naranasan po namin yung naputulan ng kuryente, na dahil hindi na kami nakakabayad, pati yung mapalaya sa tinitirhan namin. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na kaming pinaalis sa tinitirhan namin, na every time na nangyayari yun, wala kaming magawa. Minsan gusto namin questionin yung nangyayari sa paligid namin. Bakit kailangan na yung pagdaanan to? Mahirap talaga kasi yung time na yun, kapag nararanasan namin, wala na kami magawa, kundi umiyak na lang. Iniisip kung ano yung mangyari sa amin kinabukasan. Buti na lamang hindi kami nawalan ng pag-asa na ipagpatuloy yung buhay, na mag-settle na lang dun sa kalungkutan namin, sa kahirapan namin. Gumigising kami sa umaga. Gumigising ako sa umaga na lagi kong iniisip, malalagpasan din namin to. Na darating din yung time na ito mga nangyayaring to sa buhay namin, magkakaroon to ng kasagutan, magkakaroon to ng kaliwanagan sa isip ko na kaya ako naranasan lahat ng bagay na yun is para ihanda ako in the future na mas maging matatag ako bilang tao. I'm Julian Pulmones, 21 years old, from Taguig. Nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Asia Pacific College na may award na academic distinction. Proud to be an SM scholar. Hi, I'm John Angela Cruz, 21, from Valenzuela City, Bachelor of Science in Civil Engineering from Far Eastern University Institute of Technology, cum laude. Top 7 Civil Engineering Licensure Examination May 2015. Proud to be SM Scholar. Hi, I'm Ivy Joy M. Maralang, 20 years old, from Cavite, Bachelor of Science in Accountancy, Cavite State University, magna cum laude, proud SM Scholar. I'm
Raisa Grace Tejada, 20 years old, from Taytay Rizal, isang degree holder ng Bachelor of Science in Information Technology from National University, proud summa cum laude, and proud SM Scholar. Hi, I'm Aljon D. Laborte, 21 years old, from Novaliches, Quezon City. Bachelor of Science in Accountancy from National University. Leadership Awardee, Don Mariano Fortunato Pocson Memorial Awardee, cum laude. And I am proud to be an SM Scholar.